Nabalitaan nga ni Jacob na may trigo sa Ehipto, at sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Bakit kayo nangagtitinginan?" At kanyang sinabi, "Narito, aking narinig na may trigo sa Ehipto, bumaba kayo roon, at bumili kayo roon ng saganang atin, upang tayo'y mabuhay at huwag mamatay." At ang 10 kapatid ni Jose ay bumaba, na bumili ng trigo sa Ehipto. Datapwat si Benjamin na kapatid ni Jose, ay hindi sinugo ni Jacob na kasama ng kanyang mga kapatid, sapagkat aniyay, baka sakaling may mangyari sa kanyang anumang kapahamakan. At ang mga anak ni Israel ay nagsiparong bumili, nakasalamuhan ng nagsisiparoon, sapagkat nagkakagutom sa lupain ng Kanaan. At si Jose ang tagapamahala sa lupain, siya ang nagbibili ng trigo sa lahat ng mga tao sa lupain, at nagsidating ang mga kapatid ni Jose at nangagpatira pa sa kanya, na ang kanilang mga mukha ay pasubasog. At nakita ni Jose ang kanyang mga kapatid, at kanyang nangkikilala, datapwat siya'y nagkunwaring iba sa kanila, at sila'y kinausap niya ng magilas, at sinabi sa kanila, "Saan kayo nagsipanggaling?" At sinabi nila, "Sa lupain ng Kanaan, upang bumili ng pagkain." At nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid, datapwat hindi nila siya nakilala. At nalaala ni Jose ang mga panaginip na kanyang napanaginip, tungkol sa kanila, at sa kanila'y sinabi, "Kayo'y mga tiktik, upang tingnan ninyo ang kaubaran ng lupain kaya kayo naparito." At kanilang sinabi sa kanya, "Hindi Panginoon ko, kundi ang iyong mga lingkod ay nagsiparito upang bumili ng pagkain. Kaming lahat ay anak ng isa lamang lalaki, kami ay mga taong tapat, ang iyong mga lingkod ay hindi mga tiktik." At kanyang sinabi sa kanila, "Hindi, kundi upang tingnan ang kaubaran ng lupain kaya kayo naparito." At kanilang sinabi, "Kaming iyong mga lingkod ay 12 magkakapatid, na mga anak ng isa lamang lalaki sa lupain ng Kanaan, at, narito, ang bunso ay nasa aming ama ngayon, at ang isa'y wala na." At sinabi sa kanila ni Jose, "Iyan ang sinasalita ko sa inyo, na aking sinasabi, kayo'y mga tiktik. Dito ko kayo susubukan, alang-alang sa buhay ni Faraon ay hindi kayo aalis dito, malibang pumarito ang inyong kapatid na bunso. Suguin ninyo ang isa sa inyo, na dalhin dito ang inyong kapatid, at kayo'y manggabibilanggo, upang masubok ang inyong mga salita, kung may katotohanan sa inyo, o kung hindi alang-alang sa buhay ni Faraon, ay tunay na mga tiktik kayo." At kanyang inilagay silang lahat na magkakasama sa bilangguan na 3 araw. At sinabi ni Jose sa kanila sa 3 araw, "Gawin ninyo ito at mga buhay kayo, sapagkat natatakot ako sa Diyos. Kung kayo'y mga taong tapat, ay matira ang isa sa inyong magkakapatid na bilanggo sa bahay na pinagbilangguan sa inyo, datapwat kayo'y yumaon, magdala kayo ng trigo dahil sa kagutom sa inyong mga bahay. At dalhin ninyo sa akin ang inyong kapatid na bunso, sa ganito'y matutotohanan ang inyong mga salita, at hindi kayo mga mamatay." At kanilang ginawang gayon. At sila'y nagsabi-sabihan, "Katotohanang tayo'y salarin tungkol sa ating kapatid, sapagkat nakita natin ang kahapisan ng kanyang kaluluwa, nang namamanik sa atin, at hindi natin siya dininig, kaya't dumarating sa atin ang kahapisang ito." At si Ruben ay sumagot sa kanila, na nagsasabi, "Di ba nagsalita ako sa inyo, na aking sinasabi, huwag kayong magkasala laban sa bata, at ayaw kayong makinig? Kaya naman, narito, ang kanyang dugo ay nagsasakdal." At hindi nila nalalaman na sila'y pinakikinggan ni Jose, sapagkat may tagapagpaliwanag sa kanila. At siya'y humiwalay sa kanila, at umiyak, at siya'y bumalik sa kanila, at sila'y kinausap at kinuha sa kanila si Simeon, at siya'y tinalihan sa harap ng kanilang mga mata. Nang magkagayoy ipinag-utos ni Jose na punuin ang kanilang mga bayong ng trigo, at ibalik ang salapi ng bawat isa sa kani-kanyang bayong, at sila'y bigyan ng mababaon sa daan, at ginawa sa kanilang gayon. At kanilang pinasanan ng trigo ang kanilang mga asno, at sila'y yumaon mula roon. At pagbubukas ng isa ng kanyang bayong upang bigyan ng pagkain ang kanyang asno sa tuluyan, ay nakita niya ang kanyang salapi, at, narito, nasa labi ng kanyang bayong. At sinabi niya sa kanyang mga kapatid, "Ang salapi ko ay nasa uli, at, narito, nasa aking bayong," at kumutob ang kanilang puso, at nangagtinginan na nanganginginig, na nagsasabihan, "Ano itong ginawa ng Diyos sa atin?" At sila'y dumating kay Jacob na kanilang ama sa lupain ng Kanaan, at isinaysay nila sa kanya ang lahat na nangyari sa kanila, na sinasabi,
Ang lalaking Panginoon sa lupaing yaon ay kinausap kami na magilas, at inari kaming mga tiktik sa lupain. At aming sinabi sa kanya, kami ay mga taong tapat, hindi kami mga tiktik. Kami ay 12 magkakapatid, na mga anak ng aming ama, ang isa'y wala na, at ang bunso ay nasa aming ama ngayon sa lupain ng Kanan. At sinabi sa amin ng lalaking yaon, ng Panginoon sa lupain, dito ko makikilala na kayo'y mga taong tapat, mag-iwan kayo sa akin ng isa sa inyong magkakapatid, at magsipagdala kayo ng trigo dahil sa kagutom sa inyong mga bahay, at kayo'y yumaon. At dalhin ninyo rito sa akin ang inyong kapatid na bunso, kung gayo'y makikilala ko, na kayo'y hindi mga tiktik, kundi kayo'y mga taong tapat, sa ganito'y isasauli ko sa inyo ang inyong kapatid at kayo'y mga ngalakal sa lupain. At nangyari na pag-aalis ng laman ng kanilang mga bayong, na, narito, sa bayong ng bawat isa ay nakalagay ang balot ng kanikanyang salapi, at nang makita nila at ng kanilang ama ang kanilang mga balot ng salapi, ay nangatakot. At sinabi sa kanila ng kanilang amang si Jacob, inalis na ninyo sa akin ang aking mga anak, si Jose ay wala, at si Simeon ay wala, at aalisin pa ninyo si Benjamin, lahat ng bagay na ito ay laban sa akin. At nagsalita, si Ruben sa kanyang ama, na sinasabi, ipapatay mo ang aking 2 anak kung siya'y hindi ko dalhin sa iyo, ibigay mo sa aking kamay, at siya'y aking ibabalik sa iyo. At kanyang sinabi, hindi yayaon ang aking anak na kasama ninyo, sapagkat ang kanyang kapatid ay patay na, at siya lamang ang natitira, kung mangyari sa kanya ang anumang kapahamakan sa daan na inyong paruroonan, ay, pabababain nga ninyo ang aking mga uban sa Sheol na may kapanglawan.